kinuha ko yung extension ng Christmas tree, tinali ko sa liig ko. Kasi akala ko, yun lang yung solusyon na pwede kong gawin para makalimutan ko lahat ng problema ko. Pumapasok ko ng elementary, wala akong tsinelas. Ano lang, nakayapak ka Nakayapak sir? lang ako. Lahat ng sacrifice na pinagdaanan ko, na dumaan sa buhay ko, ngayon Sam, dahan-dahan ko na siyang hina-harvest. Hi Sambayanan and Samber Nation! This is Samber and welcome to another episode of The Sam Up! And for this Season 3 episode, di ba ang meron tayong theme na Bloom, Belong, and Become. And speaking of Bloom, I have a very special guest. Talaga namang marami tayong matututunan in blooming financially. No other than Sir Ernie! Good morning, Sam! And good morning, Samber Nation! Yes! Ganon! Actually, good evening. Ay, good evening. Ayan. Good morning kasi yun yung lagi natin sinasabi sa Dilaw. Ayan. So, good morning, everyone. Yes. Ay, good evening. So, sir, kwento natin sa kanilang lahat kasi I remember during pandemic, doon tayo mas naging close, di ba? And then right after ng Binibining Pilipinas, 2018 ko with Catro Nagri, doon tayo nag-meet. Yes. And yung first ever meet-up namin ni Sir, it's because I want to prepare myself financially and then nag-reach out ako sa kanya or ikaw ba yung nag-reach out sa akin? Tama ba, Ako Sir? yung nag-reach out sa'yo. Ikaw yung nag-reach out Yes. sa akin and nag-meet tayo sa Makati sa Yes, office nyo. office. And then, sobrang open-minded ako that time. Hindi, sobrang ang dami ko kasing matutunan. And kasi sa mga hindi nakakaalam, nung namatay kasi yung dad ko, ang napamano niya lang po talaga is kagandahan at napakaraming listahan ng utang. Nabayaran naman na rin natin yung lahat. Thank you so much sa lahat ng mga sumuport at sa lahat ng blessings ni Lord. But talagang si Sir Ernie talaga yung tumulong sa akin to guide me financially as well. So, yun, sir. So, thank you so much. You're welcome. Do you remember our first ever meet-up? Naku, grabe. Unforgettable yung pag-meet natin. Kasi alam mo bakit? Bakit? Nung time na yon, di ba, tinawagan mo ako. Okay. Sabi mo, nasa office ka na. Oh, ay, oo, nauna ako sa'yo. Nauna ka sa akin. Then yung time na yon, nasa Century Mall ako. Pwede mo Kasi, magit ng pangalan. of course, Century Mall. Then, ayokong malate sa meeting natin kasi first time natin mag-meet na time. Kasi alam niyo naman ang Makati, guys. Traffic, di ba? So, bakit unforgettable siya? Kasi first time ko mag-angkas. Oh, Did yes! you remember that? Oh, yes. Sabi niya, Sam, pinaangkas First time mo ko mag-angkas at takot na takot ako mag-angkas. Have you ever angkas? Hindi na. Never Hindi ko na inulit. Ay, memorable talaga ako. Yeah, first memorable, and last. first and last, yeah. Oh, thank you so much, sir. Yeah. But very meaningful yun kasi we've been part of the journey. Until after ko mag-Pinoy Big Brother, I was part of the insurance company. And then, naging manager candidate din ako, naging financial advisor. But sad to say, sinabi ko nga kay sir, parang hindi ko na po talaga kaya. Because I wanna pursue being a host and also like in, you know, a wife and everything that I do. But then sabi ni sir, don't worry, you'll always be here and then you can always come back. Kaya napaka-generous talaga ni Sir sa knowledge. So, I'm so excited for this episode. So, kwento mo naman sa amin, Sir, kung ano ba yung nag-inspire sa'yo para maging isang financial advisor? Nung bata ka ba, yun na talaga yung gusto mo? Ako, Sam, I came from a very humble beginning. So, like ko nga sinasabi, I'm very proud na galing ako sa province. Laking province ako. So, katulad ng sinabi mo nga, no, pag nasa province ka, parang ang bagal ng oras, at the same time, limited yung opportunity, no? Then, of course, dumating ka sa point na kami na-experience namin, Sam, na kumakain kami ng isang beses ang araw. Oh my God. So, yun yung isa sa mga nag-inspire at nag-motivate sa akin na kailangan mangarap ako. Kailangan maiyahon ko sa hirap yung pamilya ko. Then, mabigyan ko ng magandang buhay yung nanay ko. Kasi mama's boy nga ako, di ba? Then, kaya ako napadpad sa financial industry because of my brother. So, matagal na yung kapatid ko sa industriya. Then, ang sabi niya talaga sa akin, hi to my brother. Hi, sir. No, Sir Francis Sir Erazo. Francis. So, siya yung nag-motivate sa akin. Kasi yung brother ko, dati siyang related with religious, no? Dapat magpapari yung brother ko. Yes. So, hindi na natuloy kasi nga iba yung plan ni Lord sa kanya. Ibang calling. Iba yung calling niya. So kaya ako napadpad sa Sun Life Sam, sorry. Okay lang, Kaya okay. ako napadpad sa insurance company Sam. Kasi sabi ng brother ko, doon ako na-inspire din sa kanya. Na sabi niya, hindi man daw siya naging successful to serve God.
gusto niya maging successful to serve people. Oh. So which is yun yung doon ako na-inspire sa kanya na, ang ganda ng trabaho. Then, bakit pa ako mas lalo na-motivate? So, to make story short, umuwi ako ng Pilipinas way back 2014. Galing akong UK. Galing ako abroad. How long ka dun, sir, nag-work? Matagal din ako nag-work, no? Almost 1 decade din ako nagtrabaho sa abroad. Oh my so, gosh. Dati rin akong OFW. Yes, So, parehas talaga kami ni Sir. Parehas kaming taga-probinsya, Nag-OFW. Gustong magsikap, gustong hindi lang hanggang dito lang ang buhay. Tama. So, because of that experience na naging OFW ako, ang trabaho ko kasi doon is trainer ako sa isang cable company. So, nagta-travel ako in different branches of my company. Kumbaga, fulfilled ka na professionally. Yeah. So, nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi ng kapatid ko, it's time to stay here in the Philippines and help more Filipino. Nasamahan mo ako sa career na to. So ako, hindi pa ako ganun ka-open sa ganung opportunity. Mga 3 days pa lang siguro ako dito sa Pilipinas that time. May claim yung brother ko. Sabi ng brother ko, sumama ka sa akin. Samahan mo ako. So ako, sumama ako. Then, itong client ng kapatid ko na to is a kapitan sa barko. Then may 2 siyang anak na nagka-college, Sam. So, pwede ko magtamana ng school? Of course, yes. Nasa Ateneo nag-aaral. So, alam mo naman ang tuition ng Ateneo, di Yes, ba? hindi biro. Hindi biro. So, nandun ako mismo nung kinausap nung client, si kuya ko, na pwede bang tulungan sila na ibenta yung property nila, ibenta yung mga condo na na-accumulate ng husband nila, yung bahay nila, para makatapos yung mga anak nila sa college. So, ako naman, nakikinig lang ako at sobra din naman akong, alam mo yon, na na-touch ako sa story nung client na yon. Nung time, wala talaga akong plano na... At saka wala ka pang idea. Wala akong kung idea. ano yung work talaga. Exactly. Yung brother ko nakangiti instead na parang umiyak kasi umiiyak yung wife nung client ng brother ko. Diniyakap siya ng brother ko. Sabi ng brother ko, hindi mo kailangang galawin yung ano may napundar rin yung mag-asawa. 'Di ba? Kasi mayroong nilaan yung husband mo para sa inyo. Sam, grabe, nagulat ako. Lalong umiyak ang mga Even ako napaiyak kasi nung binigay ng brother ko yung cheque, my God, pwede niyang bayaran yung buong taon ng school nung nung mga anak nila, din yung estate ng family. 100% nalipat. Yung ownership nung property nung husband sa kanilang lahat. Kumbaga, sinecure talaga nung husband yung buong family. So, doon ako namangha. Sabi ng brother ko, di ba nagtatanong ka kung ano yung trabaho ko? Yan yung trabaho ko. Tayo yun ang tumutulong sa bawat Pilipino na ma-secure yung future, especially yung mga anak nila. So, sobra akong na-amaze. Sabi ko, parang ang sarap naman ng trabaho na to. Then, given, di ba, na OFW tayo, din sa tagal ko din sa abroad, siyempre ang trabaho ko, trainer ako and different branches of my company. So, isipin mo, Sam, in my 3 years sa company ko, I traveled 29 countries. Grabe! So, sa 29 countries na travel ko, Sam, ang dami kong Mimit ng mga Filipino. Yes, mga Filipino. So, tinatanong ko sila, Tita, Tito, wala ba kayong plano umuwi ng Pilipinas for good? Kasi nakikita ko, isipin mo, Sam, 10 years, 20 years, 30 years na sila. That's the saddest part actually of being an OFW, na pag hindi natin na-secure yung future natin, especially yung mga family natin dito sa Philippines. Would you say, sir, yan yung isa sa pinaka-struggle talaga dating mga Filipinos, di ba? Money mindset. Money mindset, Sam. What's the biggest challenge of Filipinos facing with money mindset? Siguro, Sam, no, for almost 12 years in the financial industry, paulit-ulit lang eh. Alam mo yung bahala na bukas? Oo. Come what may mindset. Yeah, yung bahala na bukas, then they forget for tomorrow. Di ba? Yung meron tayong talagang mentality na parang isang kahig isang tuka. Exactly. Live day by day. Exactly. Maganda naman din yun in a sense na pag kunwari wala ka talagang iba-budget, di ba? Pero meron tayong ways, di ba, yes, sir? maraming ways, Sam, actually. For example, yung isang breadwinner, example lang, no? They are not prepared. Then, ang iniisip lang, example, yung sa ngayon, mabigyan ng 3 times meal yung family, mairaos lang yung araw na ito, then they are not prepared for the future. So, perfect example, no? For example, ang isang breadwinner is may mamaliit na anak. Imagine mo yon. Then, wala sila, for example, na tinatawag nating protection. Di ba?
or wala tayong tinatawag na life insurance policy. Kasi yun naman ang pinaka-importante sa panahon ngayon. Then along the way, because they are not prepared, nagkasakit ang isa sa member ng family. Sabihin natin yung breadwinner. Yun na. Di ba? And the Oo. worst case, death, Yeah. namatay. Nai-imagine mo ba kung ikaw yung breadwinner na yon at may mga anak ka na maliliit, nai-imagine mo ba ang magiging buhay ng pamilya mo, especially yung mga anak mo? Siyempre, sobrang hirap ulit nun, sir, di ba? Yung pinaka-biggest learning ko talaga kay Sir Ernie was the legs. Kasi we cannot manage our own money if without liquidity, kung walang pumapasok na pera. And of Exactly. course, kailangan tayo merong emergency fund. Usually, it's 3 to 6 months. But then, kung kaya nyo naman ng 8 to 10 months, why It's not? better, It's yes. better. And then, dun pa lang tayo magfo-focus sa G, which is growth. Yes. And dun tayo magbi-business, mag-i-invest, para pag nagkasakit tayo or mawalan tayo ng work, may huhugutin pa din tayo. Tama. Kasi pag lahat ni-risk natin, then that's the time na wala tayong pera talaga. And then last but not the least, is sustainability. Kung papaano pa natin to mas mapapalaki or masusustain for the next generations. Yes, tama. O, di ba? Di Talagang ba? Ang tumatak galing. sa akin, sir! Kasi Ang never ko galing. talaga makakalimutan yun dahil sa mga experiences ko din. And that's why I think now, I really like na parang mas naging makuripot ako, sir, after ko. Mas talaga, very mindful na ako sa finances ko. Kasi dati pag sa modeling, sa work namin, easy come, easy go. Yeah, diba? And then laging nandyan si sir to advise me. Yes. Okay, Thank you, sir. okay. Oh, in additional of that, Sam, no, lahat ng sinabi mo, yan yung isa sa mga na gusto kong matutunan ng bawat Filipino. Especially yung mga breadwinner. No, na bago unahin ng lahat, try to make it sure na insured talaga yung bawat pamilya. Hindi lang yung breadwinner, Sam. Dapat from wife, husband, and mga anak, dapat lahat sila mayroong protection na tinatawag. Yes. Bakit? No? Kasi usually, di ba, breadwinner, no, ang laging ina-highlight. Kasi kung breadwinner lang ang mayroong protection na tinatawag, what if nagkasakit ang isa sa mga member ng family? 'Di ba? Sinong mamroblema noon? 'Di ba ang breadwinner din? Yeah. 'Di ba? So laging ko sinasabi na kung kaya naman na bigyan ng protection ang bawat pamilya, do it. Yes. Para end of the day, hindi siya mabigat. Yeah. Magaan siya. At iba yung mayroon kayong tinatawag na peace of mind. True. 'Di ba? Sabi mo nga, sir, di ko makakalimutan, hindi na payamanan ngayon sa palakihan na ng peace of mind at Pasayahan ng sayahan buong- buhay. Yes, totoo yan. I love it. Ang ganda talaga ng mindset mo, sir. Kasi even ever since talaga, parang never ko nakita si Sir Ernie na hindi siya inspired, motivated talaga. But I'm sure hindi alam lahat ng mga tao yung mga pinagdaanan mo, sir. So, ako personally kasi, Sam, ako like kong sinasabi, I'm very proud kung saan ako galing. No? Galing ako sa probinsya, laking probinsya, Sultan Kudarat. Yes! Kung aware ka, Sam, Yeah. lumaki ako ng Sultan Kudarat. Then, napakasimple ng pamumuhay namin. Ang father ko is a farmer, ang mother ko is a housewife. And take note, Sam, Ilan kayo magkakapatid? 8 kami magkakapatid. Di Pang ba? ilan ka, sir? Pang-apat ako sa Pang-apat, magkakapatid. okay. O, diba? Alam mo, Sam, na-experience namin. Kumakain kami na isang beses ang araw. Oh. Then the time, ang kinakain lang namin, kamote, saging, at saka yung gabi. No? I think nung bata ka, hindi mo alam na mahirap kayo. Parang kala mo normal yun. Yes, Diba? akala ko normal yun. Pero nung dumating ako ng elementary na Sam, parang sabi ko, parang ang hirap maging mahirap. Kasi isipin mo para sa hindi nakakalam ng life ko. Nung elementary ako, sabi, iba-iba yung bag ko. From Monday to Friday. Bakit? Alam mo, Sam, never ako nagkaroon ng magandang bag. Never din ako nagkaroon ng magandang notebook nung nag-aaral ako. Pumapasok ko ng elementary, wala akong tsinelas. Ano lang, nakayapak ka Nakayapak sir? lang ako. Kasi province yun eh. Alam mo yung sa gitna ng sakahan, Oo. nandun yung school namin. So parang maglalakad ka Maglalakad lang ka sa talaga. Alam mo, maglalakad ka talaga sa pilapil. Di ba? Lalo na pag umuulan, maputik talaga siya, Sam. Then yung bag ko, colorful every week. Kasi ngayong umaga, ngayong Monday na to, red. Sa Tuesday naman, green. Ano yun, sir? diba? Inihiram mo lang? Hindi, Sam. Bakit? Yung bag ko, Sam, yun yung naging motivation ko talaga, Sam. Alam mo yung plastic bag na nilagyan ng isda sa palengke? Yun yung bag ko. So, akala ko dati normal na yun, Sam. Pero pag binalikan ko yung pag pumasok na ako sa school na
may nakikita akong mga classmate May ko bag. na may mga Power Ranger. Di ba? Uso dati yan, no? Oo. May mga cartoon character. Din yung Yes. notebook nila, mga itsura ng mga artista. Di ba? Yeah. So kami, ang ginagawa ko, yung mga pinaglumaan ng mga kapatid ko na notebook, Tinatahi mo. tinatahi ko yun. Di ba? Makarelate ka nun. Yung walang sulat. Yeah. Di ba? Iniisa-isa ko yun. Tatanggalin mo. Tapos tatanggalin namin yun. Kukumpile mo. Kukumpile namin, tapos tinatahi. Yun ang naging notebook ko, Sam. Then, nung high school naman ako, dahil hindi kami kayang paaralin ng magulang namin sa high school, lahat kayo magkakapatid, Sam, working student. Wow. Anong work mo nun, sir? Nung high school ka? Ako nung high school ako, nag-start ako, nasa kantin ako nagtatrabaho. Kung nagko-complain kayo na nahirapan kayo ngayon, na Walang madali, na walang sir? madali sa buhay. Sam, naka-assign ako sa kantin. Ilan ang estudyante sa school? Almost 400 kami, Sam. At alam mo ng trabaho ko, Sam, sa umaga ako yung namamalengke. Ako yung nagluluto ng lumi, kung aware ka about the lumi. Yeah. Then pagkahapon yan, Sam, 400 plus na bowl, na plato, ang inuhugasan ko bago ako makauwi. Every day yun. God. Isipin mo, Sam, Buong 4 years yun, sir, ng high school? buong 4 years ng high school. Kaya Sam, doon ko ma-realize na minsan pag binalikan ko yung hirap ng buhay ko, even now, alam mo yan, di ba? Na pag mayroon akong tao na nagsishare sa akin na hirapan, nung sinasabi ko lang, yung hirap na pinagdaanan mo, hindi ko man sinasabi tumbasan yung hirap na pinagdaanan ko, pero walang madali sa mundo. Yeah. Kung nakaya ko ngayon, Sam, kayo pa kaya? Yeah, So, kaya naman talaga grabe. Yes, kaya nung high school ko, Sam, thankful din ako. Kasi nung nag-graduate ako ng high school, na-appreciate din ako ng teachers and principal ng school. Araw-araw ka nila nakikita sa Araw-araw kantin. nila nakikita sa kantin. Nagbebenta ako, nagluluto, din tagahugas ng plato. Din Sam, ito yung pinaka-reward ko, Sam, na hindi ko makalimutan na sobrang proud ako kung saan ako galing. Nung nag-graduate ako ng high school, sobra akong, alam mo yung nagpasalamat sa Diyos. Kasi yung lahat ng sacrifice ko nagbunga. Yeah. Imagine mo, Tangible na siya. Yung achievement mo. Yes. Nagulat ako, Sam, mayroon kami tinatawag na AY Foundation Award. Okay. Ano ibig sabihin ng AY Foundation Award? Yan yung Alfonso Zienko Award, pinaka-highest award na pag nag-graduate ka ng high school. Ako ang nakakuha nun, Sam. Oh, taray! Yung medal ko, Sam, Congrats, sobrang sir. mas malaki pa sa valedictorian, laki ng platito. Oh. Diba? It's a combination of academic, of course, character, no, and your performance, Yeah. no. So lahat 'yon sa awa ng Diyos, ako yung binoto ng mga teacher na makakuha ng award na 'yon. Grabe, deserve Then yung na award na deserve. 'yun, Sam, yun yung nagbigay sa akin ng malaking opportunity. Nung time na yun ng 7,000, Sam, ang laki ng value. Yeah. 'Di ba? Yeah. Ang laki ng value. So akala ko that time, hanggang high school lang ako. Kasi nga, yung kapatid ko that time, pumasok na si kuya sa kumbento, kasi magpapari siya. Yung sister ko naman, pumasok na rin, nagmadre rin siya. So financially wise, wala akong pagkukuhanan. So nung ginawa ko, nag-apply ako ng mga scholarship. So sa awa ng Diyos, may isa akong in-applyan na scholarship dito sa Maynila. Yeah. Yan yung Siena College, Quezon City. No? Sobrang grateful din ako nun, Sam. Siyempre, sa probinsya, sabi ko nga sa'yo, wala ako that time pera. Yeah. Yung magulang ko, wala na rin pera. Ito nga nakakatuwa, bago ako mag-proceed. Yung magulang ko, nagulat nung time na mag-graduate ako. Bigla na lang sila nagulat kasi Alam mo ba, hindi nila in-expect. Exactly. Yung bahay namin, mga 3 hours pa siguro, or mga 45 minutes ba? Sorry. Hindi ko na matansya, no? Yeah. Yung travel from the city kung saan ako nag-aaral. So, ako kasi, minsan lang ako umuwi. Kasi that time na yon, wala naman akong pag umuwi ako sa amin, wala din naman akong maasahan doon na financial support kasi nga, mahirap ang buhay. Opo. So, minamaximize ko every weekend. Alam mo saan ang ginagawa ko? Yung mga teacher ko ng high school, kinukuha nila akong mag-gardening. Oh, talagang binibigyan ka nila ng racket para Binibigyan nila ako ng alam racket. nilang mapapabuti. Yes, sumasali ako sa mga singing contest. Grabe, Sam. Sample, sir. Sumasali ako sa mga singing contest, Sam. Yun yung naging bread and butter ko ng high school ako. Every time na nanalo. Racket talaga, racket sir. talaga. Isipin mo, high school pa lang ako, raketero na ako. Kasi sa sobrang hirap ng buhay eh. Yes. Hindi naging excuse sa akin yun na para hindi ako maging successful. So, Ginamit mo lahat ng talento mo, sir, para maging successful. naku, Sam, grabe. Lumalaban ako ng dance sport competition pag weekend. Sumasali ako sa mga singing contest, sa mga Grabe. barangay. Umiikot ako para magkapera. Hardinero, cook, servidero, lahat. Lahat na, Sam, ginawa ko. Alam mo, Sam,
one time nanalo ako sa singing contest. Alam mo, nung umuwi ako sa amin, sobrang iyak ng nanay ko. Kasi may dala akong isang sakong bigas at 1 kilo na isda. Oh. Diba? Eh, alam mo naman sa province, puro gulay lang Yeah. kinakain, diba? Tinatanim. Nung time na nakatingin yung pamilya ko ng isda. Oh. Because of the singing contest na sinalihan ko. So, ngayon doon mo makikita sana ako nang gagaling na never ako masyadong sumusuko in life. At bakit ako motivated. Binabalikan ko lang kung saan ako galing. Yes. Kasi dumating ako sa point sa buhay ko, Sam, na minsan din akong sumuko. At yun yung gusto ko na lesson na pag kinuwento ko to, ma-inspire ko yung bawat isa, yung mga may pinagdadaanan sa buhay, na hindi sila pwedeng sumuko. Kasi Sam, ang problema, dumadaan lang yan. Alam mo yung story ko, Sam, way back college days ko, hinamon ako ng tadhana. Sinubok ako ng trial. Nagkaroon ako ng problema, Sam, na hindi ko kayang i-share sa pamilya ko. Hindi ko kayang i-share sa mga kaibigan ko. At sobrang sinarili ko siya. At dumating ako sa point na hindi ko na kaya. The only way na alam ko para matapos na or malagpasan ko yung problema na yon, that's December 24, pasalubong ng Christmas. Oh my God. Alam mo nung ginawa ko, Sam? Anong ginawa mo, sir? Para malagpasan lang yung problema ko, nag-big tea ako. Oh my God, sir. Yeah. Kaya lagi ko sinasabi yung sinasabi nilang depression that time, wala pa namang ganun dati eh. Kumbaga, hindi mo pa alam yung tawag Hindi na. ko alam yung tawag doon. So dumating sa point, Sam, na nag-big tea ako. So ang ginawa ko, kinuha ko yung extension ng Christmas tree, tinali ko sa liig ko. Kasi akala ko, yun lang yung solusyon na pwede kong gawin para makalimutan ko lahat ng problema ko. Oh my God. Buti na lang, Sam, nakita ko ng ka-roommate ko. So shout out kay Kuya Jojo, Alvin Parocilien. Kuya Jojo, sinave mo ang buhay ni Sir Ernie eh. Siya ang nag-save sa akin, Sam. Alam mo, pagising ko, Sam, naka-confine na ako sa ospital. Sunog yung leg ko. Oh my God. Diba? Doon ko na-realize, Sam, nung pagising ko na, thank you, Lord, nabuhay ako. Ayaw mo palang mamatay. Ayaw ko palang mamatay. Gusto mo pang mabuhay, kaya lang sobrang hirap na. Kahit Hindi sobrang mo na hirap, alam. hindi ko alam. So, anong lesson learned doon, Sam? To make story short, nung nalagpasan ko yung sinabi ko sa sarili ko, na Lord, gagamitin ko sa tama. Gusto ko maging inspiration sa bawat Filipino na hindi hadlang yung, kumbaga, yung problema, wag nating damdamin na dumating tayo sa point na kailangan nating kitilin yung buhay natin para malagpas. Hindi pala ganun. Alam mo, Sam, nung nabuhay ako, sabi ko sa sarili ko, Lord, thank you. Ipe-pressure ko tong second life ko. Kaya kung makikita mo, Sam, even the way I manage my advisor, my team, everyone. sa mga tao nakapaligid sa akin, Very Sam. purposeful with meaning talaga and Yes, Sam. intention. Kasi yun yung gusto ko, Sam, na iparamdam na kung may problema, hindi mo dapat sinasarili. So, nung gusto kong iparating sa audience, sa Samber Nation, Yes. sa mga Pilipino, kung may mga problema, may mga pinagdadaanan tayo, huwag tayong mahiya mag-share sa mga close friend natin o sa pamilya natin. Or kayo din, no? Yes. Yung mga tao sa paligid natin, pakiusap ko din sa inyo, be kind. Yeah. Alam niyo yung simpleng pangangamusta, pero hindi niyo alam kung may pinagdadaanan yung taong yon, malaking bagay yon. Oh. Diba? Malaking bagay yun, Sam. You're So, not alone. Yeah, you are not alone. And no man is really an island. Totoo. Sometimes we really forget na parang di kaya natin to kaya natin to. Wala talagang kinreate si God na tao para lang mabuhay mag-isa. Totoo yan. Yeah. Kailangan natin ng bawat isa. Yeah. At saka talaga, sir, pinatunayan mo talaga that every obstacle is an opportunity for you to grow and to be successful. That incident, yung poverty doesn't define you, pero yung decisions in our life to move forward, that will make us successful. Yes. Kaya naman talaga, sir, ikaw yung gusto kong invite din dito. Kasi ang dami nating gustong itakil. Ngayon nakilala natin si Sir Ernie kung nasaan ba at nanggagaling ang kanyang positivity. Now, let's go back to the career that you have right now as a financial advisor and also a manager for the whole team. How has your career shaped your own becoming? Siyempre, parang, sir, di ba, sa lahat ng pinagdaanan mo,
feeling mo ito na yung purpose mo talaga. And now I know that you're giving back to the community as well. Tell us more about your foundation, sir. Because- And then do you count your clients, sir? Ilan na yung clients? Siguro mga nasa 3,000 ng client Oh ko. my gosh! O, diba? Mga ganon. Mga nasa 3,000 siguro ang Yes. client ko. Itong career na to ang nag-remind sa akin kung saan ako galing. Mhm. It taught me to be more responsible, yung pagiging gratitude. At dito ko na-experience yung marami pala akong pwedeng gawin. Yes. Diba? Parang- Marami pala akong pwedeng gawin. Yes. Actually, I think ang ganda nun, sir. Kasi parang pag mahirap ka, parang akala mo yung buhay hanggang dito lang. Mm-mm. Hindi mo ini-expect na, ay, meron pa pala. And then pag na-achieve mo yung isang bagay, parang, ay, tapos na. Ano ulit? Parang takot kang mangarap. Yes, totoo. At yung sinasabi nila, huwag kang mangarap ng mataas kasi pag bumagsak ka, balik ka. Yeah, Diba? yung mataas din yung lagpak mo. Mataas yung lagpak mo. Ako, disagree ako doon. Kasi kung mangarap ka, libre nga eh. Libre nga ang pangarap, Libre ang diba? mangarap. Exactly. Mangarap ka rin ng sobrang taas. Para pag bumagsak ka man, at least sa gitna ka bumagsak, hindi ka lagpak na, di ba? So yun yung isa sa mga naging motivation ko na sinabi ko sa sarili ko. Gusto ko mangarap ng ganito. At least pag hindi ko man siya natupad 100%, at least sa kalagitnaan ako. Ang gandang mindset yun ni sir. Isa yun sa mga ibang mindset na narinig ko. Kasi ako din, feeling ko mataas din ako mangarap. Pero, hindi naman ako magsisisi or magkakaroon ng regret. But because gusto kong gawin yung mga possibilities na yun. Kasi at the end of the day, ang regret is yung mga hindi natin nagawang bagay. Totoo. 'Di ba? Lahat ng regret natin sa buhay is yung mga hindi natin nagawang bagay. Kasi pag nagawa natin yung mga bagay na yun, lesson learned na yun. Totoo yun. Ako ang masasabi ko, especially sa mga beginner, no? Start today. Yan yung not tomorrow. Ngayon. Actually, yan yung tama, di ba? Lagi Diba? yung tagline natin. Yeah, Kasi, bukas na lang, Yeah. next month na lang, Yeah. sa susunod na lang. oh my God, I Diba? remember, may hindi ako makakalimutang, parang client ko din yun, sir. Parang dinelay niya ng parang less than 1 week. Tapos biglang namatay yung husband niya. Tapos Diba? parang sabi niya, Miss Sam, na-sign ko na po ba? Ganyan sabi ko, hindi pa po kayo nakapag-payment. So it's not like official, Yes. ganyan-ganyan, kahit nakapag-sign kayo. Tapos sabi niya, oh no, ganyan-ganyan. Tapos namatay yung husband ko. Oh my Diba, gosh. Sam? Hindi nila alam kasi na pag nag-sign ka ngayon na nag-pay ka ngayon, automatic, di ba sir? Parang Yes, insured na insured sila. ka. Ito naman sir, how do you align money with meaning of your own life? Ito gusto kong gamitin itong tagline na Sige, to. go sir. Money is power. Oh! Di ba? Kaya nasabi kong money is power. Ang dami kong nagagawa. Aside from natulungan ko yung family ko financially, no? Napatapos ko yung mga kapatid ko sa pag-aaral. Nabigyan ko ng magandang bahay ang magulang ko. Yes. Aside from that, Sam, no? Nagkaroon ako ng foundation, yung tinatanong mo kanina. Yes. No? Way back 10 years ago, because galing nga ako sa mahirap, ang pinaka-focus ko talaga, Sam, is gusto kong matulungan yung mga indigenous children. Yeah. Yung mga batang hindi masyadong naabutan ng tulong. 'Di ba? Katulad sa case ko sa province, Yeah. wala namang tumutulong sa amin kasi ang Wala. layo-layo ng lugar namin. Yes. So yun yung naging motivation ko. So 10 years ago, nagpatayo ako ng foundation, yung Brighter Life Foundation. So focus na sa mga indigenous children. So nung ginagawa ko doon yearly, so I provide yung material sa school, notebook, ballpen. Then, nag-coordinate ako sa mga organization like mga Rotary Club, Yes. di ba? So, nagdadala ako ng mga doktor doon for free check-up. Yeah. Then, of course, may nagbo-volunteer din ng mga private organization. Nagkakaroon kami ng mga libreng gupit. Lahat di ba? ng mga activities Yes, na pwede namimigay kami ng mga makatulong. libreng gamot. Yeah. And the happiest part of that experience, kaya ako siya tinuloy-tuloy-tuloy, hindi matutumbasan ng pagod at saka pera yung makita mo yung nakasmile sila. Totoo. Na na-experience nila na may mga tao palang gusto rin palang tumulong sa kanila. And lastly, Sam, isang naging motivation ko sa isang church namin. Di ba? Tumulong ako na maparenovate yung church namin. Oh. Alam mo bakit? Kasi nung time na kabataan ko, ang sahig namin is lupa. Nung church, no? Yung church namin. Kaya pag umuulan, habang nagmas, putik. Oh. Di ba? So, nung time na nagkaroon talaga ako ng pera, sabi ko talaga, kasi every time kasi Sam, na mayroon akong gustong gawin, lahat yun pinagpe-pray ko kay Lord. Sabi ko, pag binigay mo sa akin to, ibabalik ko rin sa bahay mo.
Oh. So yun yung isa sa mga inspiration ko din na napatapos ko yung church namin. Ngayon masaya na. Then at the same time, comfortable na yung mga kabarangay ko mag-attend ng misa every Sunday. Yes! Diba? Ang daming blessings, sir. Yes. Kasi nagiging blessing ka din sa ibang tao. Kaya naman talaga, sir, ikaw ang best manager for me. Thank you, Sam. Sir, I am down for my last 3 questions regarding Bloom, Belong, and Become. So, what's one turning point or season of your life where you felt that you're never enough? And how did it shape you? Nung naging OFW ako, Yeah. diba? Nagtrabaho ka ng matagal, malaki naman ang sweldo mo, pero parang hindi pa rin enough. Diba? Parang may kulang. Parang may kulang pa din. Hindi mo alam kung financially, personal, or fulfillment ba? Yes. Or parang hindi buo yung loob mo? Hindi yung buo yung loob mo. Kaya, for almost 1 decade din ako nag-OFW, Sam. Parang there's something missing in my life. Oh. Diba? Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas at napadpad ako dito sa insurance industry, dito ko para nakita yung purpose ko. Yung missing sa life ko, na hinahanap ko, na dumating na kasi ako sa point na nakapag-provide na ako sa pamilya ko. Yes. Diba? Nabigyan ko na ng magandang kabuhayan yung pamilya ko. Nakakain mo na lahat ng Nakain gusto ko mo, yes. napuntahan mo na lahat ng gusto mo. What's the end What of next? it? Yeah. Diba? Parang what's the meaning? Parang kung ma-achieve mo na lahat, ang ganda nun kasi parang pag mahirap ka, nangangarap ka, pero pag wala ka ng pangarap, naubusan ka na ng pangarap, Totoo. ano naman yung at the end of the day, ano yung fulfillment? Ano yung Totoo. happiness for you? Tatanungin mo yung sarili mo, Yes. ano pa ba ang next na gagawin ko? Yes. Ikaw, dumating ka ba sa point na gano'n? Yes, of course. Parang, okay, what's next? Diba? What Ngayon, next? parang, ngayon, as a wife, iba-iba siya lagi. Totoo. And it keeps on going and going. But at the end of the day, ano yung magpapa-fulfill sa'yo? Totoo. Ito naman, sir, if there will be a title of the season of your life right now, your own the sum up, what would it be and why? Wow, that's a very good question. Yes. Sa dami ng pinagdaanan ko na kunento ko sa'yo kung saan ako galing, ano yung mga sacrifice na ginawa ko para ma-mold ako bilang Ernie Eraso sa ngayon. Siguro ang title, Sam, The Season of Harvest. I love it! I love it Yun yung kasi pinakagusto ko. nag-become ka na and now this is a season of your Yes, harvest. totoo, Sam. Lahat ng sacrifice na pinagdaanan ko, lahat ng trial, lahat ng pagsubok na dumaan sa buhay ko, ngayon, Sam, dahan-dahan ko na siyang hina-harvest. Oh, that's so nice. Diba? Parang ikaw din. Relate din tayong dalawa. Relate. Ilang beses ka din, diba, lumaban. Opo. Diba? Na marami nagsabi, hindi mo kaya. Tama na. Nag-stop ka ba? No. Never. Yeah. So ngayon, kaya nagkaroon tayo ng sum up. Yes! Diba? I love it. The season of harvest. Yes. Actually, kaya Bloom, Belong, and Become siya kasi I really believe that each season of our life, we should honor it. And there's a time for rest, there's a time for planting seeds, there's a time for wither, but this is the time for harvest for Totoo Sir yan, Ernie Sam. Eraso. Yun, of course, sa'yo din, Sam, Yes, diba? and for us. And for us, diba? Ito na lang, sir. The last question. What promise or message would you like to give to your future self? Never give up. Never, ever give up. And then, of course, sir, sa lahat ng mga taong na-inspired today, saan kanila pwedeng i-reach? And then, kung saan sila makapag-seek ng financial advice? Go ahead, sir. And Okay? So sa lahat ng mga kababayan ko, no, to all Filipino, sa mga interested magkaroon ng tinatawag na free financial planning, so pwede niyo akong i-follow sa social media ko. So ang Facebook ko is Ernie Amante Eraso. Then sa mga gusto naman, no, to join my mission, to be part of financial literacy, na para mas marami tayong matutulungan mga Filipino, the more the merrier. So pwede niyo akong i-follow sa Career at Sun Life. No? So yun yung mga social media ko, and looking forward na sana meron kayong natutunan sa araw na ito. And I'm looking forward din na sana, no, maging kind, maging generous tayo sa bawat isa. And make a brighter choice today. yes! Thank you so much, Sir Ernie. Thank you, Sam. Sambayanan, Samber Nation, always remember you're not behind, you are becoming. And that wraps up the Sam Up. See you in the next episode. Bye! Woo! Ano? Woo!